presenting the Filipino Flash, Nonito Ang The Filipino Flash Nonito Donaire Jr. ay dadayo sa Tokyo, Japan upang labanan ang undefeated Japanese fighter at ang dating bantamweight world champion na si Seiya Tsutsumi para sa WBA World Bantamweight Championship. At sa kanyang edad na 43, determinado si Nonito Donaire na haharapin ang mas batang fighter ng Japan. At sa isa pang pagkakataon ay nais ni Nonito Donaire na patunayan na hindi pa siya tapos at kaya pa niyang maging kampiyon dito sa bantamweight division. Pero hindi ito magiging madaling laban para kay Nonito Donaire dahil si Seiya Tsutsumi ay isang matapang, mahusay at kinakatakutang fighter sa Japan. At napakadelikadong kalaban itong si Tsutsumi dahil nga sa nakapatay na ito ng kapwa boksingero pagkatapos ng kanilang laban noong 2003. Sa undercard ng Undisputed Championship ni Marlon Tapales at Naoya Inoue on December 2023, lumaban si Seiya Tsutsumi kontra sa undefeated Japanese fighter na si Kazuki Anaguchi. Sa laban na yon ay ipinakita ni Tsutsumi ang kanyang lakas at bagsik sa ring. 4 na beses niyang pinatumba ang undefeated Japanese fighter na si Anaguchi at kahit paulit-ulit na bumagsak si Anaguchi ay patuloy pa rin itong lumaban at hindi ito sumuko hanggang sa huling round. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, hindi alam ng marami na sa bawat matinding suntok na tinanggap niya mula kay Seiya Tsutsumi, unti-unti na palang nagdulot ito ng matinding pinsala sa kanyang ulo. At pagkatapos ng 10 rounds na laban, ay nagtagumpay si Seiya Tsutsumi via unanimous decision at agad naman isinugod sa hospital si Anaguchi dahil sa kanyang kondisyon. Nagkaroon siya ng brain injury at sa loob ng halos 2 buwan na pakikipaglaban para sa kanyang buhay, pumanaw si Kazuki Anaguchi. Ito ang nagpapatunay na hindi din basta-basta ang lakas ng mga kamao ni Seiya Tsutsumi. Lumaban si Tsutsumi sa kanyang unang World Championship on October 13, 2024 at nakaharap niya ang kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue para sa WBA World Bantamweight Championship. At sa laban na yon ay nagpamalas ng impresibong performance si Tsutsumi upang patunayan na siya ay isang world-class fighter. Sa round number 9 ay nabilangan pa si Takuma Inoue at pagkatapos ng 12 rounds, nagtagumpay si Seiya Tsutsumi via unanimous decision at tinanghal siya bilang WBA World Bantamweight World Champion. Sa unang pagdepensa sa titulo ni Tsutsumi ay nilabanan niya ang dating world champion na si Daigo Higa. Maganda ang aksyon ng kanilang bakbakan at sa round number 9 ay bumagsak si Tsutsumi matapos matamaan ng power punch mula kay Higa. Subalit habang sumusugod si Higa upang tapusin na sana si Tsutsumi, nakatama ng isang malakas na counter si Tsutsumi at siya naman ang umiscore ng knockdown. Pagkatapos ng 12 rounds, parehong umiskor ng 114-114 ang tatlong hurado at idineklarang unanimous draw ang kanilang laban. Makalipas ang ilang buwan ay nagtamo ng injury si Seiya Tsutsumi kaya matagal itong hindi lumaban at idineklara siya ng WBA bilang champion in recess. Samantala, pagkatapos ng halos 2 taon na walang laban, nagbalik si Nonito Donaire Jr. on June 2025 at dumayo siya sa bansang Argentina upang labanan ang pambato ng Chile na si Andres Campos. Ang laban ni Donaire at Campos ay para sa bakanteng WBA Interim Bantamweight title. Mapalad si Donaire dahil binigyan siya ng opportunity na lumaban para sa WBA Interim title kahit na galing naman ito sa 2 years layoff. Pero bagamat matagal siyang hindi lumaban, hindi pa rin nawala yung mga counter punches ni Nonito. Ginamit niya ang kanyang reach advantage at pati na rin ang kanyang pagiging veterano upang makontrol ang laban nila ni Campos. Pagdating sa round number 9, ay dumugo yung kanang mata ni Nonito Donaire dahil sa accidental headbutt. Tiningnan ito ng ring physician at sabi ni Nonito Donaire ay nahirapan na siyang makakita at dahil dito ay itinigil na ang laban.
Lamang si Donaire sa scorecards ng mga hurado sa pagtigil ng laban at dahil dito ay panalo siya via unanimous technical decision. Nakuha ni Nonito ang WBA interim title at ang titulong ito ang naging dahilan kung bakit mapapalaban siya para sa WBA World Bantamweight title. Good.